Alright, magandang araw mga kababayan. Ako po, trending na naman itong si Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang bagong tato. Kaya naalala po natin ang sinasabi ng babaeng palaka na yung may mga tattoo daw po ay hindi daw po matitino, masasamang tao. Pero alam niyo po ba yung mga sinasabi at nagsasabi na umano'y walang tato, sila po ngayon ang sinasabi or may mga allegation na sila po ay mga addictos benedictos. So siguro tayo mga Pilipino bilang kilala po tayo na mahilig po tayo sa arts and tato is bilong po sa arts, no? Mas pipiliin po natin siguro yung may tato kaysa doon sa bangag or addictos benedictos. Actually, yung pagpapatato diyan kay Apo Wang-od, ang sabi nga po ni Vice President Sara, hindi niya talaga plano na magpapatato. Pupunta lang po sa diyan para magbibisita at gusto niya mapuntahan ang lugar po ni Apo Wang-od, matingnan kung ano yung kanilang pamumuhay, baka may maitulong po yung Office of the Vice President. Pero pagdating niya po ay binulungan po siya, kinausap po mano siya ni Apo Wang-od na magpapatato. So ang sabi nga niya sa kanyang speech na sinabihan siya ng kanyang nanay na hindi daw po siya magpapatato. At sinabi nga daw po ng kanyang nanay na kilala niya daw po itong si Apo Wang-od. Huwag na daw dagdagan ang tato. Pero 3 beses pala nilapitan si Vice President Sara ni Apo Wang-od at sinabing magpatato ka na. So sabi ni Vice President Sara, magpapaalam daw po siya sa kanyang ina. At nung pang-apat, hindi niya na nagawang magpaalam dahil bilang respeto po sa isang veteranong artist, no? Isang kilala at napakagaling na tattoo artist sa Kalinga, si Apo Wang-od ay pumayag na ito. So, nag-ani ito ng iba't ibang positibong komento mga kababayan po natin. At ang komento na nasasabi natin, laging kinukumpara yung may tato na matitino at para sa sambayan ng Pilipino at yung walang tato na umano'y magnanakaw, bangag at pamilya daw po ng addictos benedictos. So yan po yung kumpara ngayon. At sa pangyayaring ito, nasubukan ko rin magtanong sa ating mga kababayan kung may nakilala po ba sila na mga matataas na opisyal ng gobyerno na sinubukan na rin dyan umakyat para tingnan po ang pamumuhay ng mga tao nakatira dyan. Siyempre, particularly po yung mga katribo ni Apo Wang-od. Ang sinasabi nilang wala. So, parang si Vice President Sara lang. I'm not sure kung may nakakyat na po dyan, President at Vice President, no, sabihin nyo lang, baka nagkamali po ako. Pero I think mga senador may nakakyat, artista, siyempre marami po, reporter, siyempre marami. Foreigner, no, mga international correspondent, so marami pong pumunta dyan. Ang gusto ko lang itanong kung may Vice Presidente at Vice Presidente na ba na personal na nagbibisita dyan para tingnan po yung kanilang kalagayan. At nabanggit din po ni Vice President Sara na parang education po yung kanyang pinukusan dyan. Na parang gusto niyang mas mapaganda pa po yung edukasyon sa lugar na yan. Kasi medyo malayo po Mukhang liblib na po yung lugar na yan. So parang nabanggit niya. Siguro gusto niyang tulungan po yung mga katribo po dyan ni Apo Wang-od. At ang palagay ko baka may susunod po. Baka may mainggit. Kagaya nung pumunta siya kay Leni Robredo. So, kinabukasan ang pumunta ay si Bong Revilla at itong si DILG Secretary Abalos. So, papansin din. Baka bukas, sunod na araw, may pupunta rin po dyan na tatakbong senador, no? Para papansin din dahil nakita nila itong si Vice President Sara. Pero syempre, iba pa rin po, no? Iba pa rin yung personality ni Vice President Sara at iba po yung karisma niya. At tuwang-tuwa may mga pumupost na mga kababayan po natin na nakasabayan nila umano itong si Vice President Sara na umakyat dyan. So, good job po. At nakita natin kung gaano katapang itong si Vice President Sara. Siyempre yung tattoo na yan, masakit daw po yan. Hindi ko pa naranasan. Siguro lahat siguro na may mga tattoo ay gustong magpatatak dyan kay Apo Wang-od. So, sana po makakyat tayo dyan pagdating ng tamang panahon. So, good job po, Vice President Sara Duterte, sa iyong pagpapatato sa isang mambabatok o tattoo artist na si Apo Wang-od sa Kalinga. Ayan. Thank you.